Magandang umaga mga kababayan ko sa Pilipinas. This is Fonzie and let's get Rad Day. Yun kasi yung intro ko pero that's not the point. Nandito ako ngayon sa Link & Co sa North EDSA kasi thank you Lord Jesus Christ. Bumili po tayo ng sasakyan. Backstory muna, ba't ako bumili ng sasakyan? Kasi kaka-start ko pa lang matuto mag-drive, 'di ba? Isa sa mga bagay na hindi ko alam, na ngayon ko lang na-realize is pag umuulan pala dito sa Pilipinas, ang mga asfalto nagbubulwakan. Tapos pag mababa yung sasakyan mo, maluluba ka, and pag tumama yung ilalim ng sasakyan mo pag mababa, nakaka-stress. So baka eventually masira. So nung nalaman ko na ganun yun, yung sitwasyon, and also dun sa may area namin, paglabas ng parang area namin, bumabaha. So sabi ko, kailangan kong bumili ng mas mataas na sasakyan. So ibebenta ko na yung Mazda CX-30 ko. Although it's a crossover, para pa rin siyang sedan. Medyo mataas lang siya ng konti sa sedan. So nag-inquire ako dito sa Link & Co kung magkano yung, nagtumingin-tingin ako dito. Tapos may nakita akong sasakyan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung napili ko. Ang pangit ko mag-vlog no, kung ano-ano lang. And gusto ko lang ipakita yung mga sasakyan nila. And kakausapin natin si Sir Peter Mauhay. Siya yung tumulong sa akin sa pagkuha ng sasakyan. Yan, yung nag-video yung kapatid ko na nag-edit ng very first video. Nakasira pa siya, so baka bayaran pa namin yung natapakan niya. Kung nanonood kayo ng mga vlogs ni Small Laude, ginawa niya to. Sa Alabang siya to. Ako dito sa North EDSA. Itong, Sir Peter, itong flagship store no, ng buong Pilipinas. So kung gusto niyo sa flagship store kayo, dito kayo at hanapin niyo si Sir Peter. Pero mamaya, tanongin na natin. Okay, i-reveal ko na nga, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Ganito po yung kinuha ko. Link & Co 05. Una ko itong nakita sa vlog ni Sir Kako Auto Deal. Ganda ko. Pero nung una ko siyang nakita, maybe 3 months ago, ang mahal pa niya. Basta pag kidash nyo siya, may discount. Tatanungin natin si Sir Peter. Sir Peter, can you join us? Join us! So by the way, si Sir Peter, ito po yung phone number niya. Kung if you need assistance, kontakin nyo yan. Ito yung kinuha ko, di ba? Anong masasabi nyo? Good choice ba to? Yes sir, good choice po talaga. Lalo na it's a premium brand po ang Link & Co. So itong nakuha nyo po sir is a 2.0 all-wheel drive turbo. Okay. Baka lang may magtanong, phones, bakit Link & Co? Never heard. Bakit kung may pera ka namang gagastusin, bakit hindi ka pa bumili ng mas kilalang brand? Guys, pumunta kayo dito sa showroom, i-feel nyo yung interior, magagets nyo. Sobrang ganda. And also, tinest drive ko to. Narinig ko ba sinabi ko nung tinest drive ko? Sabi ko, iuuwi ko na. Oh my God. Na-excite niya ako, idadrive ko na yung sarili ko. Next, itong O3 Plus, I would assume, konti lang bumibili nito, no? Sa ngayon sir, kasi kaka-launch lang natin. Kumalap ka sa camera. Umiikot ka. Kakalabas lang natin ang Link & Co 03 Plus. It's a sports sedan po siya. Ayun, kaya ko nasabing konti kasi parang yung mga mahilig sa speed talaga and sa racing, ito, ang ganda din. Kaya lang mas mahal to kaysa dito. So, nung nalaman ko yung presyo, medyo wala na siya sa list ko. And also, it's a sedan. Sabi ko nga, ang hinahanap natin ay, ang ground clearance para nito ay 215 if I'm not mistaken. Kung mali, nakalagay yung totoong ground clearance. And that's enough ground clearance to take on EDSA C5 na lubak-lubak. Alright? Okay, ito, check this out. Before ko bilhin yung O5, tinanong ko si Sir Peter, Sir Peter, tama ba tong decision ko? Kasi gustong gusto ko din tong bilhin. This is a full EV, ang Link & Co O2. Itsura pa lang sa labas, ang cute. Pero yung interior, oh my God. I own an EV, pero mas gusto ko yung interior nito. Okay. Di ba nakita nyo, ang ganda nung ang ganda. Sir, excuse me. Pwede ba yung pwede ko ba siyang ikumpara? Anong advantage nito sa mga ibang full EV na naglalabasan? When it comes dun sa pass niya sir, sa turbo niya, mas malakas ang hatak nito. Talaga? Yes. Kasi sa Model Y? Yes sir. Totoo? Ba't di ko test drive? Ayaw niyang ipa-test drive sa akin kasi baka last minute mag-change ako ng mind. Mas mabilis to sa Model Y? Okay, wow. Ang ganda. Anyway, ito naman. Pupunta tayo doon sa favorite car ni Miss Small Laude. Another
reason kaya ako napayas dito sa Lincoln Co. Kasi habang dinadrive ni Miss Smolaw, tuwang-tuwa ko sa kanya. Ito yung Lincoln Co. 06. Ito din yung entry level car nila. So if you want to experience Lincoln Co. and ang budget nyo is nasa 1.2 to 1.5 million, ito yung para sa inyo. Okay, unang beses ko nakita yung Lincoln Co. 06 sa BGC, color green, sobrang ganda. Doon pa lang nag-inquire na ako, gusto ko na kagad ipatrade yung Mazda ko. Ano yung mga special features ng 06? I'm sure ito yung pinakamabenta nyo. Yes sir, sa entry level namin sir, compare mo din sa mga iba natin na yun, ibang brand, naka-sunroof na po ito with 360 around view monitor. Pag pumasok talaga kayo dito, sorry, ibang-iba siya sa mga sasakyan. Pag pumasok kayo sa interior nito, ibang-iba, sobrang level up niya kumpara sa mga ibang brands na same price. Ito talaga, kahit hindi pa ganun kasikat yung Lincoln Co. Pag nakita to ng mga kaibigan mo, hindi ka mahihiya. Hindi ka mahihiya na parang, anong sasakyan mo? Lincoln Co. Ano yun? Patingin. Pag pinakita mo sa kanila, oh my God, ang ganda ng sasakyan mo. And tignan natin yung, oh my God. So, I'm 5'8". Oh, kala mo naman car reviewer talaga. I'm 5'8". Ito yung knee room. Ito yung headroom. Tapos ito yung sa sunroof. Ang ganda. Kunti ko na maging sasakyan to. Okay, another one of my options before landing sa 05 ay ang Lincoln Co. 01. Ito yung plug-in hybrid nila. I think it's safe to say na pantapat ng Lincoln Co. to sa Sea Lion 6. Pag kayo nag-drive sa EDSA ngayon, hindi pwedeng hindi ka makakakita ng Sea Lion 6. And I think kung gusto mo medyo iba ka, ano yun? Ano sasakyan yun? Sa ngayon kasi pag nag-drive ka sa EDSA, which is maganda rin naman talaga yung Sea Lion 6, naging option ko din siya before. Mas maganda ba to sa ibang brand? Yes sir. Unang-una, hindi rin talaga natin siya pwede compare sa ibang brand. Lalo na dun sa brand B na tinatawag natin. So, Lincoln Co. is a premium brand po kasi talaga. Alam mo, kanina pa namin sinasabi yung premium brand, pero kayo mismo pumunta sa showroom dito, hawakan nyo yung mga upuan nila, halika dito. Pag hinawakan nyo to, alam nyo yung parang ano siya, well-built talaga. And nakatry naman ako sumakay ng BMW sa showroom nila. Para siyang ganun. Kaya parang feeling ko pag gusto nyo talaga ng ramdam nyo, kada sakay nyo sa sasakyan, medyo premium yung feeling. Pumunta lang kayo dito, itry nyo lang. Lincoln Co. Again, hindi to sponsored pero Lincoln Co. Baka naman gusto nyo bigyan ng katabi si Ma'am Smolaw doon. Okay, kung meron mang multo ako na sana yun na lang yung binili ko, bakit ako nag-05, feeling ko magiging ito yun. Kaya lang, itong Lincoln Co. 08, kalolaunch niya lang nung isang araw. This is their second plug-in hybrid. Pero tignan nyo naman yung itsura. Ang ganda. Ang ka-level siya sa akin for me ng Mazda CX-60. Pero mas mas futuristic yung dating. Ang ganda niya. And kanina, tinesting ko din yung speakers nito sa loob. Oh my God. Sana hindi ako magsisi na hindi ito yung kinuha ko. Pero yun nga, kasi may EV na din ako. May massage! I think this is around 2.4. Pero don't quote me on that. But again, regardless kung ano mang kunin ko dito, feeling ko magiging okay ako. And papakita ko na sa inyo yung actual car na kinuha ko, na sobrang saya ko din naman. Thank you Lord that nakakuha ko siya from commuting stories now to driving stories. Maraming salamat po. I'm presenting to you si Coling. Coling ang magiging name ng ating sasakyan, ang all-wheel drive na 05. It looks so beautiful. It looks premium. Nung tinest drive ko to, pag uwi ko ng bahay, yan. And nilagyan na nila ng tint. This is the medium tint, pero okay lang yan. Again, i-share ko sa inyo from time to time yung life as a Lincoln Co. owner. Honestly, nagbasa lang ako ng a little reviews about it since this is anak daw to ng Volvo and Geely. So doon medyo may confidence na ako. Alam ko marami
may message dyan, magko-comment na, Phones, bakit yan na binili mo? Full disclosure, this is 2.1 million. And marami magsasabi sa inyo, sa 2.1, sana nakabili ka na ng ganyan. Pero at the end of the day, gusto ko yung kotse na idadrive ko, tuwing nakikita ko pa lang from afar, masaya na ako, parang, ang ganda. Ang ganda niyang tignan. Alam ko, iba-iba naman tayo ng dahilan kung bakit tayo bumibili ng sasakyan. Others for practicality. I think hindi to super practical kasi ito, tingnan mo to. Is, sabi ng mga vloggers, ang tawag dito daw ay coupe fastback. So yung lagayan niya ng mga gamit dito sa likod, limited. Pwede na ba siyang buksan? Sorry. First time ko oh my God, ang ganda talaga. Oh my God, this is my car. I cannot believe this. So yun, ayun nga, medyo limited siya kasi nga pag ganyan yung bubong niya. Pero ayun nga, paulit-ulit, gusto ko tuwing nakita ko siya sa garahe, mapapasabi ko, ang ganda ng sasakyan ko, ang ganda ng sasakyan ko. So, in 2 years, babalitaan ko kayo kung kamusta yung after sales nila. Honestly, hindi ko pa rin sabi nila maganda, may mga parts naman daw talaga sila dito kasi I think that's one of the main reasons kaya natatakot kumuha yung mga tao ng mga hindi kilalang brand tsaka yung mga bago pa lang sa Pilipinas. But again, before buying, kahit ano naman, do your due diligence to research. And now let's drive. So magdadrive na po ako, but I'm not wearing my driver shoes, so binaon ko yung sapatos ko pag nagdadrive. Kasi kailangan manipis, ha? Oh my God, nauna pa yung kapatid ko sumakay sa una kong sasakyan. It looks so beautiful, oh my God. Lord, thank you. Oh my goodness. Kuling, welcome to my life. So it's been almost more than 2 weeks. Almost more than 2 weeks. Basta after banggaan na naman. Nandito ako ngayon sa Cavite, nasa Bacau to be specific. Papunta ko ng Lancaster. Meron tayong nakuhang property dito. Gift ko to sa mami ko. Soon iba-vlog ko din to, kaya lang kasi ginagawa pa siya. Nag-start na siya pa, I think mga more than 3 weeks na siya. And bibisitahin natin siya, and first time din makalabas ng Maynila ni Kuling. So far, I'm loving it! So pagdating dun sa tapat ng bahay namin, i-ka-carter ko ng very light. Although, wag na kayo mag-expect ng mga matinong sasabihin kasi hindi naman talaga ako masyadong maalam sa kotse. I'm just gonna tell you the things I like, the things I don't like about this car. Siyempre meron tayo niyan, hindi tayo biased. I'm gonna tell you everything. But so far, generally gusto ko siya, gustong gusto ko siya, hindi ako nagsisisi. And yeah, Lancaster. Parang dito lahat kumukuha ng mga tao ng bahay. Well, sa Cavite nyo, hindi naman masyadong. I'm gonna tell you a little bit about the driving dynamics ng sasakyang ito. So, yung horsepower niya nakikita nyo sa screen, yung Newton meters of torque nakikita nyo din sa screen. And so far, it's giving. Okay. Okay naman. Ang nakakairita. Magkukwento ko about driving. Wala naman akong masyadong alam sa sasakyan. I've been driving for almost a year. I think next month. No, in the next 2 months, mag-go 1 year na ako nagda-drive. So, wala pa ako masyadong alam when it comes to cars. Isang sasakyan na dinadrive ko is yung Mazda CX-30. Sobrang sarap din nung i-drive. Parang feeling ko in terms of driving, magkaiba sila eh. Magkaiba yung yung dynamics. Nagigets mo yung difference nila. Ha? So yung Japanese car, tapos ito parang European car, European Chinese car. May mga times na pag ito yung ibang sasakyan yung dinadrive ko, namimiss kong i-drive to. Pero pag hindi ito yung dinadrive ko, pag yung Mazda or yung Tesla yung dinadrive ko, parang masasabi ko rin, ang
ang sarap ting i-drive dito sa sasakyan ito. Pero ito talaga, ito yung sasakyan na nami-miss kong i-drive pag hindi ito yung drive ko. Wala nga kwenta naman yung mga explanation ko! The suspension is quite good. Good. So nandito na tayo sa Lancaster. Tsaka ako na ipapakita ng buo to. I-glimpse mo ng isang mabilis lang. Okay, yun na yung bahay na pinapagawa. Sobrang parang 10% pa lang yung nako-complete. This is Lincoln Co. 05. Ang color niya ay gray. Si Iso naman mag-i-edit nito, so i-blur niya yung plate number. Pero most likely, pag nakita nyo itong sasakyan na to, sa akin yun. Kasi parang wala namang bumibili ng sasakyan na to. So, ang nagustuhan ko sa sasakyan nito, yung uunahan, medyo okay lang, maganda naman siya. Pero ang ganda talaga ako is yung likuran niya, yung side and yung likod niya. Oh my god, it looks amazing, right? It looks really amazing. And punta tayo sa pinakalikod. So yeah, pag wala talagang kaalam-alam sa sasakyan, yun lang ang masasabi niya. Ang ganda, ang cute. Pero look at this, right? Pakita natin yung boot. Boot ba tawag dito? So, last week nag-taping ako for a show sa isang soap opera. Soap opera pa ba tawag? Serye, teleserye, soap opera. Luma. So, pasensya na medyo magulo yung gamit. Tinatamba ko lang. Kasyang-kasya naman yung mga gamit ko sa taping. Artista ka. So, kung nakikita nyo, yung quality talaga dito, alam niyo pagka naghahanap kayo ng sasakyan, di ba pumupunta kayo sa mga kasa, tapos inuupuan nyo. Pag upo ko pa lang dito, doon ko naramdaman, bakit yung pagkakagawa nito sobrang pulido. Hindi ko maisip yung tamang term, pero parang siksik-liglig siya. Ha? Alam niyo pag sumakay ka sa ibang sasakyan, parang medyo uuga-uga. Ito parang lahat naka-fixed. I don't know the exact term, I don't know the exact word I'm looking for, pero parang ganun. Ito, lapitan mo nga to, Ison, saglit. You know, yung pagkakagawa niya, parang napakaganda. And also the steering wheel. Ang concern ko lang dito, labas nga tayong init. Ang unang naging concern ko before, nung una ko itong binili, is parang masyadong light yung steering wheel kasi coming from a Mazda CX-30. Ang tigas niya talaga. Okay? Yun yung nakasanayan ko. So tuwing mag-test drive ako ng mga sasakyan na masyadong magaan yung steering wheel, na ano ako, parang hindi ako nagda-drive, parang yung sasakyan na yung gumagawa ng eme for me, and hindi ko yung gusto. Pero after driving this for more than 2 weeks, nasanay na ako sa magaan na steering wheel. Pagbalik ko ng Mazda, naiinis ako kasi ang bigat-bigat, parang ganun. So depende lang talaga yan sa preference nyo and sa nakasanayan nyo. So for me, sanay na ako sa mabigat and sanay na ako sa magaan. Pero apparently marami pa palang sasakyan na mas magaan pa dito. Sabi sa mga reviews na napanood ko, yung steering wheel nito is tamang-tama lang daw. Which is good. Pros and cons. Okay. Pro, for me yung design nito, una ko palang nakita, sabi ko parang ito yung dream car ko. So pro is nabili ko yung dream car ko only basing it on the looks. Second pro, sobrang bilis niya. Hindi ka talaga mai-insecure when you need to overtake. Parang pag ganun siya. Pagka so ganun, may mga ganung factor kasi minsan pag yung sasakyan na gamit mo is parang normal na sasakyan, parang nakakatakot minsan mag-overtake. Pangatlo, yun nga, yung build quality, sobrang pulido. Pang-apat, gustong-gusto ko, I really like the fact na walang may ganito sa kalsada. Wala, alam mo yun, sobrang shallow lang ng mga dahilan ko. Sa tuwing tinitig, alam mo pagka-park mo, tapos aalis ka na, tapos titignan mo ulit yung sasakyan mo, parang ang ganda. Ang ganda, yun lang yung mga pro na naiisip ko so far. Mga cons, number 1, sinabi ko sa pro na ako lang yung may ganito, sobrang konti lang yung may ganito. That's also a cons kasi marami akong katanungan about this car. Parang, asan yung ano nito? Bakit may umiilaw na ganito? Wala akong ma-research sa internet anything about this car. Parang feeling ko, I'm a man in an island. Literal, pagka may, I think a few days ago, may lumabas na triangle na may something ganyan. Tapos,
Hindi ko makita sa manual, hindi ko makita sa internet, wala akong mapagtanungan anong nangyayari. So dinala ko siya sa Lincoln Co. Buti na lang, sobrang lapit niya lang sa amin. So may inayos lang sila, parang something, may ni-reset sila. Mga ganun, parang ang hirap mag-gamble sa isang product na nag-start pa lang, technically nag-start pa lang siya sa Pilipinas kasi wala kang makausap about it. Second con, yung gas. Okay, it's an all-wheel drive and sinabi ko na ang bilis. That's also a con kasi kinuha ko siya Sunday. Pagkakuha ko from casa, full tank ko siya. Ang nagastos ko sa full tank is 2,300 pesos. Since bago, sabi ko, idadrive ko siya ng idadrive. So Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 6 days. Every day, twice a day ako umaalis, pagala-gala around Metro Manila. Pagdating ng Friday, di ba Sunday ako nagpagas? Pagdating ng Friday, wala na kagad gas. So parang yung 2,300 na pinagas ko, 6 days lang siya. Although yung dinrive ko naman, hindi siya ideal kasi nga sinasagad ko talaga. As in drive ako ng drive kung saan ako pumupunta. Feeling ko malakas siya sa gas. Ipakita pala natin to. Ang ganda niya. Anyway, tsaka ang bango niya. Sabi sa isang vlog na napanood ko, amoy BMW daw. Nakasakay na ako sa isang BMW, yung may showroom sila sa gitna ng UP Town. Hindi ko naman maalala yung amoy. Pero ang masasabi ko lang, oh my God, sobrang bango niya sa loob. Yun, tuwing nagdadrive ka, tapos hinahawakan mo yung mga ganyan, parang, ang ganda na sasakyan na to. Yun lang. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo yung mga multo kong sasakyan, yung mga kung hindi ito yung binili ko, sana ito na lang, parang ganun. Although, generally, sobrang saya ko nga sa sasakyan na to, walang pagsisisi. Pero, dun sa pera na nagastos ko for this, iniisip ko, ano pa ba yung mga sasakyan na, dito nga tayo, ano pa ba yung mga sasakyan na, sana, yun, i-consider ko din. Number 1, Lincoln Co. O2, kasi full EV siya. So, iniisip ko, baka kung yun yung binili ko, mas matipid sa gas, but I would still have the Lincoln Co. experience, if you know what I'm talking about. But yung exterior niya, mas maganda talaga to. Lincoln Co. O2. Sunod, based lang sa presyo ha, iniisip ko what if ang binili ko na lang is yung Toyota Innova Z-Nix Hybrid, kasi tuwing nakikita ko siya sa daan, ang cute niya din, ang ganda niya. But then again, para siyang pang-pamilyang sasakyan. Eh, hindi pa yun yung hinahanap ko. More on pang ano lang, bachelor. Third na multo ko, Mazda 6. Although kasi meron na akong sedan na parang Mazda 6. So medyo malayo na rin sa katotohanan na bumili ako ng halos kamukha ng Mazda 6. Fourth, probably would, kung medyo malayo na rin kasi yung presyo. So kung halimbawa mag-iipon pa sana ako, is Mazda CX-60. Medyo mahal na yon, hindi ko na kaya. Sagad na yung presyo ko. And yung ano pala, Baik B30E. Mas mura siya. Kaya lang, iba talaga eh. Iba yung, tama na nga, yun na lang.